Bida ka. Ang mga pananaw at opinyon na ipinapahayag ng mga tagapagsalita at mga panauhin sa programang ito ay hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon ng himpilang ito. Para sa pinakabago at makabuluhang impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development, narito na ang programang MHS Delivers. Hatid ng inyong mga tagapaglingkod na information officers na sina Salembay Abdullah at Juwayria bin Emran Muhammad kasama si Hamsari Pala. MHS Delivers, sumasahing papawid upang maiparating sa inyo ang mga dapat ninyong malaman ukol sa mga serbisyong pabahay, regulasyon at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bibara at sa liderato ni BARM Chief Minister Abdul Rauf A. Makakuwa. MHS Delivers. MHS Delivers. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Glory be to you, Allah subhanahu wa ta'ala. We have no knowledge except what you have taught us. Verily, it is you, the all-knower, the all-wise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isa ho ang napakaganda, mapagpala at makatahanang umaga ho sa ating lahat. And welcome once again sa ating programang MHS Delivers. Ito ang programa sa radyo na hatid sa inyo ng Ministry of Human Settlements and Development o MHSD, ang tinaguriang housing arm ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o ng BARM. Siyempre, ngayon po ay araw ng Huwebes. At tuwing ganitong araw, tayo ay nagkakatagpo at nagkakasama-sama sa Himpapawid para sa ating isang oras na programa na hitik sa mga impormasyon at updates mula sa MHSD. Patungkol po yan sa ating mga programa, mga proyekto at mga aktibidades na isinasagawa ng ministry. Para ho yan sa bawat pamilyang Bangsamoro na nangangailangan ng ating tulong at syempre, as part of our functions at the MHSD, para sa mga local government units na atin pong binibigyan ng technical assistance at sa ating mga kliyente na nagpaplanong magpatayo ng real estate project dito po sa ating rehiyong Bangsamoro. Ngayon ho ay ika-6 sa buwan ng Nobyembre taong 2025 at ika-15 sa buwan ng Jumadal Awal 1447 sa ating Hijri calendar. And this is our 45th nagkapalit pa no? 245th episode ng ating programang MHS Delivers. Again, wala ho tayong layunin kung hindi ang maiparating sa inyo ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Take note, ang ating programa ay live din sa ating Facebook page, Ministry of Human Settlements and Development BARM, at syempre sa inyong mga transistor radio pakikinggan via DXMS Radio Bida 882 kHz sa inyong mga pihitan. AM frequency po yan ha. Kung nais nyong hanapin at tumutok sa ating programang MHS Delivers. At ngayong araw na ito, syempre, kapiling pa rin natin ang ating mga homecasters, kapwa homecasters, mga kabalay, para ho tulungan tayong ibahagi sa inyo ang mga impormasyong dapat yung malaman. Mula sa ating kanan, nariyan si Kabalay Naria, nababati na ho sa inyo. Kabalay Nari, good morning, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At isang magandang makatahanang umaga po sa ating lahat, sa mga kabalay na nakikinig sa radyo at nanonood ng live stream. Ako po ang inyong lingkod Bangsamoro, Juwayria bin Emran Muhammad. Yan ang pagbati mula sa ating kabalay at kapwa homecaster na si Ria. What's that? You're in pink today. Meron na pong gray na shirt sa Nasa ilalim. nasa loob, no? Para sa ating mga talagang pinabukas yung na. Hinahanapan talaga ng ebidensya, no? Kasi Thursday we wear gray. Yes. We should be gray every Thursday. Ayan. Nako, pinasukan ako dito na yan. No? Sige. Sir Rupert. Ayan po. And mula sa ating kanan,
tayo ay dadako naman sa ating bandang kaliwa. Nariyan ang ating kabalay na si Jazz para bumati sa inyo. Kabalay na Jazz, good morning. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ma'am Sal and Kabalay Nari. And assalamualaikum po sa lahat ng nanonood sa FB Live po natin. And isang makatahanang umaga po sa ating lahat. Ako pong inyong lingkod, Bangsamoro Jasmine Langgi, nagbabalik. Ayan. Nagbabalik. Diyan ka lang naman sa mga paligid natin, no? Nakatayo na rin siya sa sahig bilang Siya naman ang ating floor director. Siya ho ay nariyan para sa ating HSF mamaya in lieu of kabalay na Hamsari. Ano siya pauwi Hamsi. ngayon? Or Parang No, Sunday Friday. yata, oh. Ay, Sunday pa ang kanyang uwi. Mula sa kanyang kino-cover na activity patungkol ho sa ating pagbibigay ng technical assistance, no? Sa ating mga local government units, sa kanilang pagbalangkas at pag-update ng Comprehensive Land Use Plan or CLUP. Mahalaga yan, no? Tandaan natin dahil yan ang basihan ng lahat ng pag-unlad na gagawin ng ating mga local government units para ho sa kanilang mga nasasakupan. At, nako, ngayong araw na ito, napakahalaga ng ating magiging topic mamaya sa ating MHS Discusses. Isa ho yan sa pinaka-importanting bahagi ng ating isang oras na programa. Ang magiging topic natin, I'm sure marami ho sa atin ang interested sa topic na ito, ay ang Bangsamoro Science and Technology Week. Ayan, kung ating i-acronym, BSTW. Ayan, ang ating mga kasama ngayon, syempre, ay mula sa, ay pagkilala sa atin ng Kabalay na Ria, kung sino ba ang ating kapiling sa ngayon, sa ating episode. Kabalay na Ria, sino nga ba siya? ang kasama natin ngayong araw na ito para pag-usapan ang Bangsamoro Science and Technology Week ay walang iba kundi ang Senior Science Research Specialist ng Technology Transfer Section ng Ministry of Science and Technology Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. A warm round of applause kay Ma'am Bea Hana Kashmira Yumitimbang. Welcome po sa aming episode. Okay, maraming salamat po MHSD sa pag-imbita sa inyong radio program na MHS Delivers. Yes. Ako nga po pala si Bea Hana. Medyo mahaba no yung aking pangalan. Bea Hana, tatlo. So, Hey! tatlong name. Three name picks. Pili na lang kayo. BHK. BHK. So, Yes. Bea Hana Kashmira Mitimbang. Ako po ay galing ng Science and Technology Services Division ng Ministry of Science and Technology. Opo, binabati ko nga po pala ang aming minister, si Minister MP Baileng S. Mantawi. Nakikinig po siya ngayon. Mashallah. Opo, ang aming Deputy Minister, si Ma'am Jehan Amelia Uso. And of course, ang aming Bangsamoro Director General, si Engineer Abdurrahman Kasim. And we have Director 2. Oh, yes, yes. Actually, parehas sila ng pangalan. Yes. Director for Technical Management Operations Services is Nasruddin U. Buisan. Yung middle, Okay. ano na lang yung inyong basehan. Naging guest namin yan. Okay. No, mga una, patungkol sa halal yata. Opo, registered chemist. And also we Mashallah. have the Director 2 for the Research and Development Services, Nasruddin A. Buisan. Nako, kilala ko rin yan. Kilala. Yes. And of course, ang aming chief sa aming division, Science and Technology Services Division, si Ma'am Monawara Abdul Badi. Mashallah na Nakikinig niya. pa sila ngayon sa the whole division and ministry. Nako, na-pressure kami nito. Nakikinig po ngayon. Ni-share nga, ni-share nga ng MOST yung Facebook Live natin ngayon. Nako naman. Mas kinabahan kami ngayon, ma'am, sa ating episode dahil nakikinig pa nanonood ang mga kawani ng Ministry of Science and Technology. Yung dalawang NAS, ma'am, yung pangalawang NAS na nabanggit nyo, Director 2, kapatid ng aming Chief ng Planning and Design Division. Si Engineer Zainuddin Buisan. Yung isang Ayan. buwisan. Hindi ko masyado Magkapangalan lang siguro. Magkapangalan talaga sila. Pangalan talaga. Pati apelyido pala. Po. Oh, I was thinking na pangalan lang ang magkapareho, pati pala apelyido. Yes. Nako naman, nakakalito no. Imagine mo punta ka doon para hanapin yung kapatid ni Sir Zai, tapos papuntahin ka nila sa Oo. ibang Kasi pagkapareho ng pangalan, nako nakakatawa naman, no? May mga panahon talaga, may mga pagkakataon na nagkakapareho ang pangalan katulad niya, no?
Jasmine, kapareho rin ang aming accountant. Jasmine, pero magkaiba ng apelyado. Wala pa kaming nahanap na pangalawang Salembay. Oo, di ba? Sabi ko sa'yo, unique yan eh. Okay, Ma'am Bea, okay lang Ma'am Bea, no? Itawag ko sa inyo. Mamaya, babalikan ka lang, ma'am, no? Para sa ating actual discussion, ang ating topic ngayong araw na ito, which is yung ating Bangsamoro Science and Technology Week. Nako, ang galing ng ating magiging usapan, mamaya ho yan sa ating MHS Discusses. Pagkaraan lamang nitong ating balitaan, ang ating IPH at ang ating HSF. Bago tayo magbalitaan, pakinggan at panoorin natin ang ating napakahalagang paalala patungkol ho sa ating Affordable Housing Program sa MHSD. Kabalay na Almansor, please take it away. Nais niyo bang magsimula ng bagong buhay sa bagong tahanan? Lumipat sa bagong struktura at bagong komunidad? Empleyado ba kayo ng kumpanya, opisina o may matatag na hanap buhay? Narito na ang Ministry of Human Settlements and Development sa pangunguna ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Dibara at sa suporta ni Chief Minister Abdul Rauf Sami Gambar ay makakuha ang proyektong Economic Housing Loan. Katulad ng mga struktura sa Phase 1 at 3 sa may Barangay Kapiton, Dato Odin Sinsuat, kasama ang Phase 2 sa Barangay Samba, Dato Odin Sinsuat, layunin ng Ministry pagpatuloy ang mga proyekto sa Cotabato City, Special Geographic Areas, Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur, pati na rin sa island provinces ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Narito ang 9 na requirements na kailangan ipasa para mag-avail ng housing loan. Una, filled out housing loan application form. Pangalawa, certificate of employment and compensation. Notarized. Pangatlo, kung may asawa, kailangan magpasa ng marriage contract. Kung hiwalay sa asawa, kailangan magpasa ng separation papers. At kung galo naman, kailangan magpasa ng death certificate of spouse. Pang-apat, payroll o payslip. Panglima, proof of billing. Pang-anim, 2 piraso ng 1x1 ID picture. Pang-pito, photocopies ng 2 valid IDs with 3 specimen signature. Kung may asawa, parehong 2 kopya ng IDs na may 3 signatures bawat kopya. Pang-walo, authorization letter na nagpapahintulot sa Pag-ibig Fund na imbestigahan ang beneficiary. At ang huli, pang-siyam, membership status verification slip. Para sa pagpasa ng mga requirements o para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development, BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. Yes, MHS delivers. At yan ho ang ating paalala at pagbibigay impormasyon patungkol sa ating affordable housing program sa MHSD. Sa ngayon, ang ating location ay dyan sa may Barangay Samba, Dato Udin Sinsuat, ang ating mga housing units. Some of them are still open for application mula sa ating mga kliyenteng pamilyang Bangsamoro na nais magkaroon ng kanilang sariling bahay. Yan, inshallah. Hopefully, yan po ang ina-address natin, ang ating housing backlog o yung ating housing needs na still nasa 300,000 plus pa rin up to this date. Ayan, napakalaking challenge. Subalit, ginagawa ng MHSD ang lahat ng kanyang makakaya para ho makabigay ng disenteng mga bahay para sa ating mga pamilyang Bangsamoro. At ngayon, tayo ho ay dadako na sa ating balitaan. Ngayong araw, again today is November 6, 2025 and the 15th of Jumadal Awal, 1447. Ang ating headline sa episode natin ngayon, MHSD nagbigay ng teknikal na tulong sa mga LGUs ng Maguindanao del Sur ukol sa Module 4 ng pagbalangkas, pag-update ng CLUP at ZO. Ikalawa at huli sa ating headlines, MHSD pinangunahan ng training ukol sa devolved real estate regulatory functions para sa LGUs ng Maguindanao del Norte.
Para sa detalye ng ating unang balita, MHSD nagbigay ng teknikal na tulong sa mga LGUs ng Maguindanao del Sur ukol sa Module 4 ng pagbalangkas at pag-update ng CLUP at ZO. Narito si Kabalay na Ria. Sinanay ng Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM, ang 6 na local government units o LGUs ng Maguindanao del Sur o MDS sa pamamagitan ng workshop on the formulation and updating of Comprehensive Land Use Plan o CLUP at Zoning Ordinance o ZO Module 4 na ginanap sa Blue Lotus Hotel, Davao City noong ika-20 hanggang ika-23 ng Oktubre 2025. Kayo ang mga eksperto sa pagbalangkas at pag-update ng inyong CLUP. Nandito lamang kami upang gumabay. Wika ni Suharto S. Wahab, Director 2 for Technical and Regulatory Service, na binigyang diin ang kahalagahan ng pangako ng mga LGU na kumpletuhin ang kani-kanilang CLUP at hinikaya silang mahigpit at tapat na i-coordinate ang kanilang mga pangangailangan sa kani-kanilang mga local chief executives upang matiyak na maayos ang paggawa ng kanilang plano. Mayroong 4 na pangunahing pamamaraan sa open space development at land use planning na dapat ninyong tandaan lagi. Preserve, conserve, regenerate, at create. Diin ni MHSD MDS Provincial Director Norodin S. Abdullah. Habang pinaalala niya sa mga kalahok na manatiling maingat sa mga prinsipyong ito sa pagbuo ng kanilang mga pangunahing plano at sa kanilang mga pagsisikap sa pagpaplano sa hinaharap. Ang aktibidad ay pinangunahan ng Environment, Land Use and Urban Development Division o ELUD at ng MHSD MDS at bahagi ng pagdiriwang ng National Shelter Month ngayong 2025 sa BARM. Bilang bahagi ng unang batch na sinanay sa pagbalangkas at pag-update ng CLUP mula pa noong panahon ng administrasyon ng ARM, nakita ko ang kahalagahan ng planong ito. Makatotohanan ang pamamaraan ng MHSD gaya ng pagbisita ng mga lokasyon upang maayos na mapatunayan ang aming mga pangangailangan. Wika ni Engineer Roberto B. Babila, Municipal Planning and Development Coordinator ng LGU Paglat, na nagpasalamat sa Ministry sa pagtulong sa mga LGU na bumuo ng kanilang mga CLUP na tinukoy niya bilang kanilang obra maestra. Nagsimula ang aktibidad sa isang open forum para makapagtalastasan ng mga kalahok tulad ng progreso ng kanilang mga CLUP at pagbabalik tanaw sa mga nakaraang pagsasanay sa pangunguna ni Engineer Muslima K. Abusama, Housing and Homesite Regulation Officer o HHRO 4 ng MHSD MDS. Pinangunahan din ni HHRO Abusama ang ilang inputting right shop sa buong pagsasanay kasama sina Engineer Rohaima M. Abbas, Engineer 2 ng MHSD MDS at Liamir M. Sakal, Geographic Information System o GIS Mapper ng ELUD. Kasabay ng mga inputting section ay ang mga mapping lectures na pinangunahan ni Arturo Biracaza, ELUD Project Development Officer 3 at GIS Specialist, sa tulong ni Ibimir O. Singson, GIS Mapper. Tumulong sa buong aktibidad sina Engineer Husni Said M. Kamansa, Engineer 1, MHSD MDS, na naglahad din ng pangkalahatang ideya ng 4 na araw na aktibidad. Kasama si Hyra B. Ali, Administrative Assistant o AA2, at Engineer Ayman T. Abbas, AA1. Inilahad ng mga kinatawan mula sa mga LGU ng Raja Buayan, Dato Anggal Medtimbang, Paglat, Gindulungan, Dato Montawal at Dato Abdullah Sangki ang kanilang mga output sa huling araw batay sa mga inputting at mapping sessions para sa karagdagang mga pagpapabuti kung kinakailangang ayon sa pagsusuri ng MHSD. Isasama ng mga LGU ang mga rekomendasyon para sa pagpapahusay at isusumite sa MHSD MDS para sa karagdagang pagsusuri at pagpapahusay ng mga draft na plano. Para sa mapayapang pamumuhay at maunlad na pamahay, ako pong yung lingkod Bangsamoro Joyria bint Emran Muhammad, nag-uulat.
Maraming salamat Kabalay na Ria sa detalye ng ating unang balita. Samantala, MHSD pinangunahan ang training ukol sa devolved real estate regulatory functions para sa LGUs ng Maguindanao del Norte. Nagsagawa ang Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM, ng pagsasanay ukol sa devolved real estate regulatory functions para sa mga local government units o LGUs ng Maguindanao del Norte o MDN sa pagkikipagtulungan ng Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD Region 12 na ginanap sa Habi Hotel, Coronadal City noong Oktubre 20 hanggang 23 taong kasalukuyan. Sa inisyatibong ito ng capacity building, umaasa kaming matitiyak ang pag-unlad ng real estate na maayos na napamamahalaan, transparent at naayon sa ating ibinahaging pananaw ng napapanatili at inklusibong paglago sa ating lalawigan para sa rehiyon ng Bangsamoro. Wika ni Bay Marudz Ibrahim, Provincial Director ng MHSD-MDN, sa kanyang mensahe. Nabigyang kapangyarihan ang mga LGU ng Dato Udin Sinsuat, Dato Blas Sinsuat, Parang, Sultan Kudarat, Barira, Buldon, Matanog, Northern Kabuntalan, North Upi at Sultan Mastura upang epektibong maisagawa ang kanilang pinalawak na mandato sa ilalim ng devolved setup. Nawa ipaalala sa atin ang pagsasanay na ito na ang bawat permit na ating inilalabas, bawat plano sa pabahay na ating inaprubahan, at bawat pamilyang ating tinutulungang manirahan ay pawang bahagi ng ating ibinahaging misyon na bumuo ng mas ligtas, mas patas at mas patitirahan ng mga komunidad sa BARM. Paalala ni Abdul Hamid Alawi Jr., Chief of Policy Development Coordination and Regulation Division of PDCRD, sa kanyang pangwakas na mensahe na hinikayat din ang mga kalahok na patuloy na magtulungan ng may katapatan na dedikasyon sa paglilingkod sa Bangsamoro. Ibinahagi naman ni Attorney Janiza Macapantar, ENP, Chief ng Environment, Land Use and Urban Development Division o ELUD, ang memorandum ng MHSD ukol sa mga guidelines on the issuance of locational clearance and zoning certificate in LGUs without approved or fully functional comprehensive land use plan o CLUP and zoning ordinance o ZO. Ang mga tagapagsalita mula sa DHSUD 12 ay nagbigay ng 8 paksa na sumaklaw sa mga devolved real estate regulatory function tulad ng Executive Order No. 71 Series of 1993 na kilala rin bilang Devolving the Powers of the Housing and Land Use Regulatory Board to approve subdivision plans to cities and municipalities pursuant to the Local Government Code of 1991 at iba pang kaugnay na batas at legal na batayan. Pati na rin ang ilang oryentasyon sa mga plano, alituntunin at pagsunod. Ang mga tagapagsalita mula sa Housing and Real Estate Development Regulation Division o HRED ng DHSUD 12 ay sina J. Harry Mantil, MPA Rhea Reb, JD, Engineer Colleen Grace Gayapa, Housing and Homesite Regulation Officer 3, at Julius P. Marcelino, MPA, HHRO 2, parehong mula sa Permits and Licensing Unit. Engineer Darlene Vergara, MPA, HHRO 3, Monitoring and Enforcement Unit. At Engineer Mary Joy Cadorna, Project Monitoring and Evaluation Officer 3 ng 4PH Project Management Office. Para sa mapayapang pamamahay at maunlad na pamumuhay ng Bangsamoro, ang inyong lingkod sa Lembay Abdullah nag-uulat. At ayan ho ang bumubuo sa ating mga balita ngayong araw na ito para sa ating 245th episode ng ating programang MHS Delivers.
Magbabalik kami pagkaraan lamang ng ating maikli, subalit napaka-importanting paalala patungkol ho sa ating resettlement housing program sa MHSD. Kabalay na Almansur, please take it away. Mga biktima ng hidwaan, kalupitan, kalamidad, mga internally displaced persons o IDPs, mujahideen at kanilang pamilya, at indigenous people, sila ang mga benepisyaryo ng resettlement housing projects na libreng makakabenepisyo mula sa Ministry of Human Settlements and Development sa ilalim ng Bangsamoro Appropriations Act 2021. Tututukan ng MHSD ang mga pangangailangan sa pabahay ng mga nangangailangan pero walang kaya. Sa ilalim ng pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara, at sa suporta ni Chief Minister Abdul Rauf Sami Gambar A. Makakua, narito ang Ministry of Human Settlements and Development para punan ang pangangailangan para sa mga bagong tahanan, para sa mga nawalan. Para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Cotabato City. At yun ho ang ating maikli, subalit napaka-importanting paalala patungkol sa ating resettlement housing program sa MHSD. At sa ngayon, nasa mahigit 5,000 na hong housing units ang ating ini-establish sa buong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Maging yan man ho ay sa mga provinces under the mainland. Yan ay ang Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, Special Geographic Area at Lanao del Sur. At siyempre hanggang sa ating island provinces na binubuo ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Ayan. Sana ho ay makumpleto, no? Kabalay na Ri at Kabalay na Jazz ang ating mga housing units dahil naghihintay ho ang ating mga beneficiaries na mga pamilyang Bangsamoro talagang nangangailangan ng kanilang maayos at desenteng masisilungan kung saan bubuuin ang kanilang mga pangarap at syempre pagpapatuloy ang kanilang pagbuo ng kanilang pamilya at pagunlad ng kanilang pamumuhay sa araw-araw. Ayan. Nasa news pa rin ang aking background music. Okay. At ngayon ho, atin nang tutunghayan ang ating, IPH. Ano naman kaya ang baon ng ating kabalay na si Ria na trivia para sa ating segment na ito ng ating programa. Kabalay na Ria, ibahagi mo na yan sa amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At para sa segmentong IPH natin ngayong araw na ito, impormasyong pambahay at hanap buhay. Pag-uusapan natin ang naganap na SOCA o State of the City Address ng Delikado Cotabato. masyado kung hindi mo pronounce diba? Kinabahan ako. Baka Japanese lang, SOCA. Okay. So, ang 2025 State of the City Address ni Mayor Muhammad Ali Bruce de la Cruz Matabalo, ang ikasampung alkalde ng lungsod ng Cotabato, ay isang mahalagang kaganapan na naganap noong ika-4 ng Nobyembre ngayong taon sa KCC Cotabato Convention Center. Ito ay naging mahalagang okasyon para sa komunidad na marinig ang tungkol sa pag-unlad ng lungsod at mga plano sa hinaharap ng direkta mula kay Mayor Matabalaw na ni-live stream at available pa rin ang live stream sa kanilang Cotabato City Government Facebook page. So kung gusto kong na-miss ninyo yung SOCA, State of the City Address, maaari nyo pa rin po mapanood siya sa live stream na nakasave sa ating Cotabato Government Facebook page. Ayan. Pero may mga kabalay tayo sa MHSD na in-person live na rinig ang State of the City Address. Sila kabalay na Attorney Nasiha Mamarangkas at That's right. Admin Chief Nasiba Pangka. So, doon na-witness nila ang ilan sa mga highlights ni Mayor Matabalaw na accomplishments ng Cotabato kasama ang infrastructure and urban development na accomplishments. Correct. Kung saan, sabi nga ni Chief Minister Sami Gambar, ang mga programang kapyanan, MHSD at iba pang ahensya ng BARM ay patuloy na magiging gabay at katuwang ng Cotabato City sa pagtataguyod ng maayos
na pamumuhay para sa bawat Cotabateño. At kabilang sa infrastructure and urban development na ito, nabanggit ng MHSD, itinatayo ang 10 million peso 300 unit housing project sa Tamuntaka. 25 unit housing sa Tamuntaka 2 at 50 unit housing sa Poblacion 8. Katuwang ang housing arm ng BARM, Ministry of Human Settlements and Development. Okay. So, inshallah, we look forward to more details ng mga projects na ito from us and from Cotabato and from our Bangsamoro government. So, and inshallah, malalaman po ng ating mga kabalay kung ano na po ang mga progreso ng mga proyekto na ito sa susunod na mga araw. At yun po ang ating segmentong IPH, Impormasyong Pambahay at Hanap Buhay. Ayan ang ating patrivia ngayong araw na ito para sa ating 245th episode ng ating programang MHS Delivers. Mula sa ating kabalay na si Ria, ibinahagi niya ang SOCA. Ayan. State of the City address. Ayan. Napakahalaga po na malaman ng ating kababayan Cotabateños, no? At ang buong mundo, ang mga pagunlad sa ating lungsod dito po sa Cotabato. Cotabato City. Kabila na ho dyan ang partnership programs kabalay na Ria, no? Ng LGU Cotabato City at ng BARM government. Yan. Mashallah. Alhamdulillah. Kapiling ho or katuwang ang iba't ibang BMOAs. Pag sinabi ang BMOAs, kabalay na Ria, ano nga? BARM Ministries, Offices, and Agencies. Pero That's alam din yun right. yan, Jazz, of course. Talaga, ipasa pa kay kabalay na Jess, no? Okay? Huwag kang mag-alala dahil from your end, ang ating IPH, tayo naman po ay makikinig. At iintindihin natin kung ano nga ba ang tips na baon ng ating kabalay na si Jess para sa ating HSF. Parehong may H, ha? Dahil ang MHSD ay may H din. Namimiss lang niya Tisali si Kuya Hamsi. Oo nga, H din, no? Si kabalay na Hamsi. Masaya sa buhay niya ang ating kabalay sa Zamboanga City. Ayan. At dahil dyan, Yung tao. ibabahagi na ng ating kabalay na si Jazz ang kanyang tips ngayong araw na ito para sa ating HSF. Kung ano man ho ang HSF, ibabahagi ni kabalay na Jazz. Kabalay na Jazz, take it away. Yes, sa ngalan ng ating kabalay na si Hamsari Pala, narito po tayo sa segmentong Health and Safety First. So pag-uusapan natin, Ma'am Salen Kabalay Nari, ang benepisyo ng jogging, kung ang benepisyo sa katawan, sa isipan at pangkalahatang kalusugan. Ng jogging, ha? Sige. Yes. So una dito ay pinapalakas ang puso at baga. Ang regular na pagja-jogging ay isang uri ng cardiovascular exercise na nagpapalakas ng puso at nagpapaganda ng daloy ng dugo. Ayan. Yes, at nakakatulong din ito para maiwasan ang high blood pressure at heart disease. Ang pangalawa dito ay pinapatatag ang mga kalamnan at buto. Pinapalakas ng jogging ang mga kalamnan sa binti at hita. Pangatlo, nakakatulong sa pagbabawas ng timbang. Dahil ito ay aerobic exercise, nakakatulong ang jogging sa pagsunog ng calories at taba sa katawan. Ayun, taba na naman. Mahusay ito Galing na naman. Saan galing na naman? mahusay ito kung gusto mong mag-maintain o magbawas ng timbang. So ito pang-apat yung paborito ko, Ma'am Sal, pinapabuti ang mood at mental health. Gusto ko yan. Yes, kapag no? nagja-jogging kasi, naglalabas ang katawan ng endorphins. Endorphins, okay. Yes, o happy hormones na nakakabawas ng stress at depression. And nakakatulong ito para maging mas kalmado, mas masaya at mas malinaw mag-isip. Panglima ay pinapaganda ang tulog. Ang regular na pagtakbo ay nakakatulong sa mas mahimbing na tulog at mas magandang kalidad ng pagpahinga. Pang-anim ay pinapalakas ang resistensya ng katawan. Of course, ang tamang ehersisyo tulad ng jogging ay nagpapasigla sa immune system, kaya mas lumalaban ka sa mga karaniwang sakit tulad ng sipon o trangkaso. At ang pangpito ay nakakatulong sa social well-being. So kapag sumali ka sa jogging groups o yung fun runs, nagkakaroon ka rin ng bagong kaibigan at social support. Wow, So mashallah. may mga tips tayo dito na
para ay bago mag-jogging. So una dyan ay mag-warm up, of course. Tama. Gumawa ng light stretching o brisk walking sa loob ng 5 hanggang 10 minuto Ayan. upang maiwasan ng injury. Pangalawa ay magsuot ng tamang kasuotan. Tama. Pumili ng komportableng damit at sapatos na pang-jogging. Yung Huwag pang-jogging mag-gown, talaga, ha? wag mag-gown. Pangatlo, uminom ng sapat na tubig. Siguraduhin hydrated ka bago magsimula, lalo na kung mainit ang panahon. Pang-apat, iwasang mag-jogging ng busog. No? So maghintay ng 1 hanggang 2 oras pagkatapos kumain bago tumakbo. Kapag small meal lang yung nakain mo, mga 1 to 2 hours lang bago ka mag-jog. So kung halimbawa naparami yung iyong kain, nasa 3 to 4 hours, napahinga muna bago ka mag-jogging. Pero kung halimbawa nag-snacks ka lang na nasa Light 30 lang. minutes, 30 minutes. bago ka mag-run. Kasi kapag ang epekto nito kapag tumakbo ka, right after kumain is magkakaroon ka ng acid reflux and heartburn. Naku, iniiwasan natin yan. Yes. Ayan. So, syempre, ang panghuli, pagkatapos mag-jogging, una dyan is mag-cool down. So, maglakad at mag-stretching sa loob ng 5 hanggang 10 minuto rin para bumalik sa normal ang tibok ng puso. Tibok ng puso. Yes. Pangalawa, uminom ulit ng tubig, palitan ng mga likidong nawala sa pagpapawis. Yan. At ang panghuli, magpahinga. Bigyan ng oras ang katawan na makabawi bago ulit mag-ehersisyo. So muli, sa ngalan ng ating kabalay na si Hamsari Pala, yan po ang ating maikling segmento ng Health and Safety First. Ayan. Ang HSF natin ngayon ay tungkol sa jogging. Ang tanong, ginagawa ba natin ang jogging na ito? Kabalay na Ria, do we do it? Kada umaga. Oo. Kada umaga, no? Natutulog ako at napapaniginipan kong nag-jog. Tama nga naman At talaga, least. no? Alam na importante ito. Pero ang pinaka-importante, Kabalay na Jazz, no? From your, HSF kanina, dapat consistent yung ating jogging ngayon, Consistent bukas yung hindi. panaginip ko. Di ba? Halos bangungot na nga siya paminsan. Parang lahat pala ng ating lahat ng aspeto ng ating kalusugan ay nakakaganda ang jogging na yan. At syempre yung inaasahan natin na happy hormones, endorphins. Endorphins. Ayan, endorphins, kung ano man ang pronunciation ng word na ito. Napakahalagang magkaroon tayo niyan para happy tayo lagi sa araw-araw. At dahil dyan, tayo ho ay dadako na. Thank you so much, Kabalay na Jazz, para sa ating HSF episode ngayong araw na ito. At sa bahagi ito ng ating isang oras na programang MHS Delivers, tayo ho dadako na sa ating MHS Discusses. Ito ho ang bahagi ng ating programa na kung saan atin pong bibigyan ng pag-uusap ng diskusyon ang ating mga mahahalagang topic. And for this episode, again, ang ating topic is Bangsamoro Science and Technology Week, BSTW. Ay, mashallah. At nagbabalik ang ating guest speaker ngayong araw na ito. Nariyan pa rin sa kanyang upuan si Ma'am Bea. Again, siya po ang Senior Science Research Specialist ng Technology Transfer Section ng Ministry of Science and Technology. Unahin ko na, kamusta ka ngayon, Ma'am Bea, sa araw na ito? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Waalaikum Inshallah po, salam. okay naman. Ako. Makaagham na umaga po sa ating mga Makaagham. Gusto ko yan, makaagaham. Makaagham na umaga sa radio program ng MHSD or the Ministry of Human Settlements and Development na Okay. MHS Delivers. Very nice yung name, no? Yeah. MHS Delivers and MHS Discusses. Tama. Ma'am, para lang po bigay kami sa iyo ng konting impormasyon sa MHS Delivers. Sabi nga ng aming minister, ng aming deputy minister at ng aming director general, we don't just say it, we do it. That is why MHS delivers. At syempre, ma'am, kamusta ho ang MOST sa ngayon? Okay. Actually ngayon sa MOST, we are, syempre nasa 4th quarter tayo no, ng year. So every division is very busy catching up with all the activities po natin, mga programa natin sa ministry. Pero medyo busy po no ngayong
medyo busy talaga pag end of the year. But however, alongside with this regular activities po ng ministry, we are also preparing for the BSTW or the Bangsamoro Yan. Science and Technology Week. Narinig natin, palagi namang busy, no? Kabalay na rin ang MOST. So nga, dahil nalaman natin itong BSTW na ito, mangyaring ikwento mo sa amin, ma'am, no? Kung ano nga ba ang mga legal na basihan at syempre ang importansya. At bakit nga ba natin sineselebrate ito ang BSTW dito sa BARM? Okay po. So, the Bangsamoro Science and Technology Week or BSTW is event po ito na hosted by the Ministry of Science and Technology. Actually, ang aim po talaga na tong program na ito is to highlight the science, technology, and innovation services, yung mga recognitions natin sa mga inventors or inventions. Okay. We will also exhibit po mga technologies, mga researches, and ma-promote din po yung mga technologies and researches na ito. At syempre, mapakita po yung contribution ng science, technology, and innovation sa development ng Bangsamoro region. Okay. Actually po, this BSTW is an annual event. Nag-start po itong BSTW last 2021. 2021, yes, so pang opo. ilang taon na ngayon? 2, 3, 4, 5. Pangapat? Pang-apat. 21, 2, 3, 4, Panglima. pang-lima. Oo. Counted na yung 21. Nauna po kasing, syempre 2021, bawal yung face-to-face, so nag-online Totoo. muna, yes. Pandemic pa that time, Yes. tama, no? Itong BSCW po kasi is anchored to the meron po kasing National Science and Technology Week celebration ng Department of Science and Technology. But this BSCW is specific po sa socio-economic context ng BARM region, There yung you ating go. mga i-represent or i-showcase during the event. Socio-economic, no? Yes. Na aspeto ng ating rehiyon ang showcase during this BSTW. At syempre, pinag-usapan natin itong Bangsamoro Science and Technology Week, no? Ano yung mga particular na mga activities na isasagawa o naisagawa na ng MOST sa ating rehiyon? Actually, this BSTW is a 2-day event. 2 araw po siya. So marami pong siksik yung ating 2 days, no? Marami po siyang technology forums and yun. exhibitions. So we have speakers po coming from the DOST or the Department of Science and Technology National Research and Development Institutes Okay. and also service institutes nila. So we have the DOST Metals Industry Research and Development Center. Mag-exhibit po sila ng kanilang technology on the additive manufacturing or the Additive. 3D printing. 3D So, printing. bisita kayo doon, Naku. makikita natin. Ayan. Okay. DOST Pag-asa ito, very familiar na service institute ito ng DOST. Yes. Kung narinig nyo si DOST Pag-asa, weather, mga bagyo, ayan. So, Ma'am bago lang tayo Charlene. binagyo. Kasi Yes. ano, no, di Pag-asa, Opo. nasa awang pa rin ba? Ang Meron kanilang- pa rin sila sa awang po. So, they will also exhibit and talk about their programs and projects po. Okay. Aside from that, magdadalhin din po nila yung planetarium. Planetarium. Yes, ang planetarium po is parang sort of simulations. Papasok ka dun sa planetarium and it will show the simulations of the sky, Wow. planets, constellations. Naku. So, ang namin, nakipag-tie up kami with the schools division offices kasi yung mga bata, actually dati maalala ko, pumunta din ng planetarium nung high school ako. Okay. Pero limited lang talaga yung nakapasok kasi madami kami. Pero this time, Unlimited mga ba? bata, yes, unlimited naman. Yes. Papasok doon yung mga bata, nakipag-tie up kami with the schools division office ng Cotabato City. So, para ma-witness din nila yung planetarium. At least, parang pupunta, parang dome po siya. Tapos, makikita mo doon yung simulations. Meron pong speaker. Papakita yung, itong constellation, itong stars, mga ganun. Ma'am, sa loob ng MOST ito? Hindi po. Saan ang Ang ating venue venue? natin is sa Cotabato State University CSU. Gym. Yes, Okay, sa opo. gymnasium. Okay. Also po, meron din pong coming from the DOS Industrial Technology Development Institute. Meron silang dadalhin or i-exhibit na safe waters. Technology po nila ito. Ito, safe water. safe water. Okay, Yes po. okay. It is a movable water disinfection system. So, nag-invite din kami ng coming from the LGUs para kasi ito pwedeng ma-adapt kasi ng mga LGUs itong That's right. mga
technology na ito. Mm-hmm. Also, yung mga water potability technologies ng DOST Marinduque, Okay. and yung sa DOST Philippine Textile and Research Institutes. May Mm-hmm. mga halal, regarding halal na lectures din po, and also coming from DOST STII yung regarding sa Starbooks. This Starbooks is, ito niro-roll out na po ito ng aming Starbooks? ministry. Yes. Kung narinig na po ninyo itong Starbooks, niro-roll out na po ng ministry namin. This is a digital library in a box. Wow. Ang Offline galing, po no? siya. Mhm. Yes po, so binibigay sa mga schools. At least, nandun na lahat yung information. At na pwede offline mo- siya, ha? Offline po Hindi na siya. kailangan ng internet. Okay, Hindi sige. na po kailangan. Mhm. So, isang malaking event or activity po din dito sa ating BSTW is the MOU signing between DOST, Philippine Textile and Research Institute, the MOST BARM, and also the MTIT BARM. Okay, with the Tatlo MTIT. po. Opo. Okay. Itong MOU signing po, ang target talaga niya is yung collaboration, sharing of technical expertise, and sharing of resources po pagdating sa Bangsamoro Textiles. Ma'am, when we hear about textiles, ang papasaki umutak is t-shirt, mga ganun. Actually, Mga inol, Mga manong. Itong Yes. target po natin dito is, kasi di ba po sa BARM, halos lahat ng provinces na BARM may kanya-kanyang textile. So, Okay. may landa. Oh, Maranao, no? Landa meron po. tayong inol. Meron tayo sa Maguindanao. Basilan po. At hindi ako nagkakamali. Yung sa Tenun. mga yakan, I forgot. Ano pa Tenun po Yes, ata. yes. Ayan. So, marami pa po. Meron din po sa Tawi-Tawi. May mga areas na din po kami napuntahan ng mga weaving. Okay. Opo, dun sa So, itong MOU na ito, it will start the partnership between the three agencies po para po sa S&T development nitong mga products po natin sa BARM. MOST, DOST, DOST, MTIT. PTRI, and Okay. MTIT. Is this Sige. DOST national? Or National po yung PTRI. Opo. So, darating po sila dito next week for the MOU sign. At saka mag-exhibit din sila. Mashallah. Opo. Ma'am, nabanggit niyo po yung 2-day event. Kailan po ito, ma'am? November 12 to 13 po sa Cotabato State University, G. Okay, there you Meron go. pa po, ma'am. Actually, Okay. marami pa. Siksik nga po yung 2 days namin. Aside from Hindi kayo that- busy, ma'am. Hindi kayo Kasi busy. baka hindi ako Ano yan, 24 hours yung kada araw? Kasi Or? simultaneous po siya. So, while may exhibition and the planetarium, meron din pong technology forum. Oh, okay. So, Sabay ito. hahatiin namin yung gym. Yes po. And then those interested doon sa Yeah. Techno Forum, pwede Pwede pumunta. doon. And then pwede naman sa planetarium Yes, and the rest of opo. the Opo. Meron din po programs. kasing gusto kong magitin yung 13 student inventions. Gusto kasing i-emphasize na ang mga estudyante natin, mga kabataan natin sa Bangsamoro region ay may mga inventor. Naku, not everybody knows this. Innovations. Yes. May mga innovations sila. So we have 13. Actually, ito 13 na ito po. Ano pa to eh. May marami pang submission. Pero ito lang yung parang naging kumbaga shortlisted na Yes, siya. okay. So this 13 invention, i-display din po nila sa exhibits. Wow. Ito ay galing po ng Cotabato City. Mga schools po sa Cotabato City. Maguindanao del Norte. Okay. Maguindanao del Sur, and SGA. Sa Meron mainland, po, no? Yes, marami po. Itong 13 na ito galing ng mga CCNHS, Okay. Rojas, Main Campus. Meron po galing ng Colan, Okay. System Technology, Matanog National High School. Wow, may Matanog, oh. Kabasala National High School, ARM, RHSS, Zapaka National High School, Dato Paglas National High School. Of course, meron din sa CSU Laboratory School. Hindi talaga nawawala yan Hindi sila. nagpapahuli ang laboratory. Yes. Itong RVMCC, Okay. RVM, hindi rin Sa sila RVM. nawawala. J. Marquez National High School and San Vicente Academy. Ito lang po yung shortlisted. Wow. So, well, open po ito to public para at least makita natin, ma-witness natin, mga kabataan natin. Totoo. Very, pala sila, marunong sila mag-invent. Mga inventors, di ba itong mga kabataan natin, no? Yes. Ma'am, may sample tayo ng kanilang. Mga Ano ba yan? invention. Dadalhin Mas spoil po ko nila. ba? Huwag muna. Surprise, no? Surprise! Puntahan nila doon. Sige. Naku, habang ano yan, dapat talagang i-witness natin itong mga inventions ng ating mga kabataan. Yes. Inshallah. Okay, ma'am? Yan, yun Tuloy po. po. Mhm. Yun po. So, we would like to invite everyone po sa
Ito ay open to public po, November 12 to 13 sa CSU Gym. Ayan. November 12 to 13, save the date. Dapat tandaan natin, yan po ang 2 araw na pinaka-highlight ng TW. Yung magaganap sa CSU Gym was yung inventions ng mga students. Inventions, meron din po from national agencies na mag-exhibit. And also, doon din yung program mismo, ma'am, sa stage. Yung iba pang mga simultaneous na activities, iba doon din. Sa, Yes po, doon din po. Doon din. Meron pala Planetarium. Gano'n kalaki yung gym ng Planetarium. CSU. Ha? Ang laki ng... Malaki ang gym ng CSU, yes. Diyan na ginaganap karamihan sa ating mga pa-contest, no? Sa ating gymnasium ng Cotabato, ano nga to, Cotabato City University. Isang, din, ma'am, State University, yes. isang highlight din po, muntik makalimutan. Ito Naku. yung highlight ng ng aming Buti na bumalik event sa talaga is Oo. the launching of the Project Dreams. Dreams. This is a web-based, localized weather monitoring system. BARM na po ito. Localized, that means buong BARM ito. BARM po. oo. Opo. Ito ay ginagawa po or project ng MOST. Ibig sabihin po nung Dreams is Disaster Resilience through enhanced and adaptive monitoring solution. So, ang component niya is parang advance na mga SMS or email alerts before mga heavy rains, mga weather Advanced, ha? disturbances, yes po, mga FB auto post diretso sa FB and pre-disaster assessment reports. Masya Allah, maganda ito. So, Hindi yung sa kamag-ano ng impormasyon, nangyari na. Nangyari Oo, na. nangyari na or nangyayari na. Ayan. Napakagaling. And I'm pretty sure, magiging interesado ho yung ating Monitoring and Evaluation Division sa dreams na ito, di ba? Meron tayong disaster committee. Disaster... meron. Sama po siguro na kasamahan sa MOST. Correct. Actually, sila. disaster natin mostly covered by nasa housing, di ba? Sina Sir Sid. Yes, sila Caesar Dams ata ang Yeah. lead sa kanya. Correct. Pero mostly, so I'm assuming coordinate kayo with Ready and MSRD for this. Mga partnership din po, may mga coordination with Masya Farm Allah. Ready, different involved na agencies pagdating dito. Wow, hitik pa talaga itong itong BSTW, particularly on November 12 to 13. Ang daming activities na naka-line up na inyong aabangan. Ngayon po ay 11. Ma'am, bukas na yata, no? Ngayon po ay 6. Ay, Ngayon po 11 na sa November. November po ngayon. Yun po yung 11. Hindi po halatang lutang yung ating host, no? Sa panahon ngayon. November 6 pala ngayon. So how many days na lang? Before 12? Another 6 days. There you go. Bigla akong kinabahan. Wait lang. Sabi ko, parang bukas na yata yung pag-uumpisa. Actually, nalaman namin na Bangsamoro Science Week Yeah. last week ang dates niya. So, dahil hulog sa Thursday yung 13, Totoo. naisip namin, hindi sila maka-attend kapag 13 yung So, invitation kailan namin. So, ginawa namin 6 yung invitation para makilala natin ano nga ba ang activities na to at makaready yung mga gustong makilahok na That's right. mag-attend. Correct. Kabalay na Is Ria. it open for everyone? Yes, Like, ma'am. kahit sino pwede magpasok sa Opo. CSU? Actually, may invitation din kami sa inyo. Yes. Yes. Lahat Masya po ng BMOAS. BMOAS. Pero yung Yes, ating no? mga constituents, mga kabalay, kaagham, mga like kung libre lang sila sa araw na yun, pwede silang magpunta lang sa Yes, CSU opo. para magkuan. Oo, exciting po ito. Actually, I wanna witness this planetarium, Kabalay na Ria. Parang ibinabalik ang aking pagkabata. Actually may cute na parang globe yung kuya ko na kapag i-on mo at naka-off ang lahat ng lights, i-flash niya mga parang stars sa kwarto mo. So naisip ko kapag planetarium, more on a bigger Yes. scale, Bigger no? scale. Then may explanation. Ano yan? Kasi may Masya speaker Allah. inside. Most likely, mas accurate yung stars nun. Yung sa amin, parang mga tuldok-tuldok lang yun sa ceiling. Oo. At sa Kabalay na Ria, no? Ang alam ko lang sa mga planet, Jupiter ang pinakamaraming moon. Di ba? Okay. Yun, na-search ko lang yun. Oh, yun, mas Dumaan marami sa ka nang wall alam ko. kaya sa akin. Ang Dumaan alam lang sa wall. Mas marami akong hindi alam. At yan yung nakaka-excite sa atin para makibahagi doon sa kanilang activity in celebration of this Bangsamoro Science and Technology. Lalo na itong nakalipas na grabe ang light pollution natin sa city. So most likely definitely hindi natin nakikita ang lahat ng bituin sa langit dito sa Yes. syudad. And kahit napupunta ka sa
sa mga lublog ng bundok natin, kailangan talagang naka-off ang lahat ng light para makita mo yung langit. So, May maganda itong nalalaman planetarium ako. na makita yan. No? Binanggit ni Kabalay na rin bituin, yes. Ma'am Bea, naku na pagkakalata nyo. 13. Bituing walang dingding. Ay, naku na po. Kaya alam ko ang word na yun actually. Huwag mo na itanong kung ano yung bituing walang dingding, Kabalay na rin, ha? Baka mapristo. Oh, walang tanungan. Walang tanungan sa ating episode ngayon. Okay. Ay. Nabanggit na ho, na-enumerate na ni Ma'am Bea, Kabalay na Bea, ang lahat ng kanilang mga magiging aktibidades in observance or celebration ng ating Bangsamoro Science and Technology Week. Aside from these activities, ma'am, ano yung regular na activities and services ng MOST? Okay. Actually, meron po kaming 5 divisions Okay. sa MOST. So, this 5 division po is implementing different programs, projects, and activities. So, Okay. una-una po, we have the Science and Technology Services Division. Dito po under yung Technology Transfer and Commercialization Program and the Okay. Technology Application and Promotion Program. So, yung Technology Transfer and Commercialization Program, doon po actually ako sa Yeah. program na Correct. ito. Is ito po kami po yung nag-a-assist sa mga MSMEs to improve po yung kanilang mga products. Yung mga businesses natin, small businesses natin, MSMEs, yung products nila, services and operation and ma-improve through the use of science and technology. Ako ma'am, maalala ko nung BHSF, in-invite natin tong MSM. Hindi ko talaga mabanggit, no? MSMEs. Opo, MSMEs. Oo, in partnership with GCash naman, oo. Yung kanilang mga entrepreneurs natin para mapaunlad ang kanilang business. Sa naman, sa product naman to. Product. Enhancement. Yes po. Focus po ang MOSC with the product. That's talaga. right, correct. Yes po. And then, So, we also have yung Technology Application and Promotion Program. So, ang ano nito is, dito na po under yung BSTW actually. So, parang promotion ng mga STI initiatives of the MOST. there you go. So, meron din pong ito, very sikat itong program na ito ng Science Education Scholarship Grants and Division. Yung scholarship Yes. namin sa MOST. Correct. Yes. Sila pa yung nag-handle nito. So, Okay. ang focus talaga natin doon sa program is to develop and produce SNT human resources, no? Through Totoo yan. education grants and also capacity building. Yes, napaka-helpful ito, ma'am. Yes. Yes, opo. Then, meron din po yung pangatlong division namin is the Research, Development, and Innovation Division. So, dito na po yung mga R&D, mga Yes. research and development. So, may mga funding support, capacity building for the researchers. Ma'am, do they need to prepare proposal pa before funding or Yes, regular na? may Oh, proposals kailangan talaga ang May proposal. mga series, hindi ko maisa-isa kasi but pwede kayong Yeah. mapunta na lang din yung mga ating mga constituents sa Correct. MOST. Kasi may mga proposals, may mga call Kailangan mga talaga yan. proposals sila. Yes. And the fourth one? And the fourth one is the Advanced Science and Technology Services Division. Nandito po yung program na Bangsamoro Disaster Prevention and Mitigation. Si There you go. MOST po kasi, or DOST as a whole sa national, ang aming sa disaster is the disaster mitigation. Okay. Opo. So, under dito yung dreams. Yes, dito No, po sila. yes. Sila yung sa Project Dreams. And also the Mashallah. Bangsamoro Science Standards and Halal Testing Laboratory. Dito Meron po rin. tayong halal laboratory. So, meron silang physico-chemical, chemistry laboratory. So, mga Chemistry. nutrition facts. Ma'am, dumagulong ko sa chemistry mo. Siya meron. Alam mo yung ating product, kung natin ipa-nutrition facts. Hindi Totoo po kasi yan. yung dapat na ito, lagi ko sinasabi sa mga partner namin na MSME, ma'am, hindi po ibig sabihin kape yung product ninyo, i-research na lang ninyo, ano ang nutrition facts ng kape? Totoo ito. Kailangan po ito ng laboratory testing. So, ipapalaboratory nyo po yung inyong mismo product para malaman ano yung nutrients na meron sa product po ninyo. Yan yung nakalagay sa label, no? Yes po. Ng bawat produkto. Yes. Hindi pala yan Nalalaman na- tingin sa langit Ate Sal, lang. makikita natin ilang calories siya. Makikita natin ilang calories siya. Yes, ilang calories, yung sugar content niya, nandun po lahat. Ma'am, kailangan namin yan kasi kami ay nagiging na ngayon, sensitive. Oh, so sa aming binabasa na kinakain. ninyo? Binabasa Wow. namin. Shout out sa MOH na bumisita sa office namin para Nagawa bigyan na? kami ng nutritionist na Assessment. assessment. As in, Oo. kailangan din namin
Yes, that's right. Okay. So, meron din pong microbiology laboratory, Okay. yan, halal verification laboratory, and metrology laboratory. Nako. So, marami Sounds pong, interesting. ngayon, no? Yes, marami pong mga division, yung 5 divisions Yeah. na yun. Wow. So, additionally po, medyo, nagpe-prepare din po kami for the November 18 to 21. This This is is the National Science and Technology Week. Dito na talaga. Yes, this will be in Lawag. Wow, I Ilocos miss Lawag, Norte. Ilocos Norte. Ganda ba I like the doon? bridge there. Di pa ako Papasok ng Lawag. Sige, chika na. It brings back Shout out memories. sa Lawag LGU. Baka gusto ninyong i-tour ang ating... Nako, maganda yan. Actually, this NSCW po, magpa-participate po doon ng MOST BARM. So, we will bring in with us our assisted products ng ating mga Mashallah. MSMEs. May exhibit to, no? Exhibit. Exhibit sila and product selling din po. Parang opportunity na po sa kanila na maka-access ng another market. Yan, then ma-showcase yung kanilang mga products. Ma'am, sana maka-join yung sa yung ating mga BWAB na may mga products sa may airport. Opo. Oo, masarap May yung kanilang product- palapa. My God, hinahanap-hanap ko yun. Yung kay Tacos, bang sinasabi, may Hindi palapa ko- doon. baka, oo. Yun po, kasama po sila. Mashallah, Kasi actually, yan. na-limit lang po kami to 5. So, we choose the best 5 assistant. exhibitors talaga. And 5 products. Actually, Products. hindi sila mag-exhibit, ma'am. We will just bring their products. Okay. Tapos may mag-exhibit para sa kanila. But we will bring with us their brochures. Yes, that's right. With the number, para halimbawa may gustong, ay, masarap ito, mag-order Totoo. nga ako. May number na sila doon. Maraming shipping and ways. Oo. Kung mag-order man. At least makita naman yung mga barn products Totoo. natin. No? So, excited kami doon. This is the first time na makabring tayo ng mga MSMEs, assisted products natin sa Mashallah. LSTW. Usually kasi pumupunta kami, just sarili lang namin yung dala namin. So, Totoo. but this time, sabi namin, parang maganda rin na ma-showcase natin yung mga ina-assist din natin ng mga products. Magaling So, to, yes. Yes Napagaling. po. Yes, Rhea? Additional question dun sa pagganap ng Science and Technology Week. Nabanggitin nyo sa CSU ang lahat ng kaganapan. Meron po kayong nasa provincial level na mga activities na gustong ipahapyaw na ma-mention? Provincial level. Actually, yung mga province namin, ma'am, pupunta sila dito. Okay. Meron silang sari-sariling exhibit booth and they will Okay. showcase their assisted products within their Alright. provinces. Mashallah. Yes, So, yes. parang isahan po yung celebration. Opo. Na parang they meet, no? Sa Cotabato halfway. Halimbawa, lahat nito, Basilan products. Okay. Dadalhin nila Basilan design sa kanilang booth. So, nandun Nice. po lahat. Yes, nako. Alright. Two-day, no? Two-day activities. Exciting. 12 to 13 and hindi pala, 18, 19 to 21. 4-day pala to. 12 to 30 18 to 21 pala yung Kaya sa mo ano. na sabi. Lawag nako. Umanda na naman ang aking kahinaan sa Magkatawa na sa matematika. CSU siya magaganap. So maraming estudyante na default nandun Totoo. na para Nandun na. At saka, ma'am, yung area kasi malaki. Kasi yung planetarium Tama. kasi medyo mataas. So, may requirement na ceiling requirement That's siya. right, na Korea. Actually, doon din kami Alam na last natin. year. So, tsaka yung exhibit natin, maganda Correct. rin yung area po talaga. Okay, mashallah. Nako. Actually, gusto ko pang mag-usap tayo ng mas matagal pa, ma'am, no? Ma'am Bea, sa ating episode ngayon. Subalit, titinan ko ang ating oras. It's 12:09 at nakatingin sa akin sina kabalay na Jeffrey at kabalay na Robert, ang ating mga technical people sa kabilang kwarto. Ayan. So, before natin tuluyang i-conclude ang ating episode ngayong araw na ito, we would like to hear from Ma'am Bea ang kaniyang final message for our episode para sa ating mga taga-subaybay at taga-panood ng ating programang MHS Delivers. On behalf of our minister, MP Baileng S. Mantawil, we encourage everyone, mga students, teachers, MSMEs, researchers, and my colleague in the BARM government po, mga galing sa BMOAS natin, to take part in this event. The 2025 Bangsamoro Science and Technology Week to be held on November 12 to 13 at Cotabato State University Gym. So we will showcase S&T interventions, researches, technology exhibitions from different S&T partner agencies and also DOST agencies. So we will see you there. This is open for everyone. Mashallah. So we also would like to invite din po, and also we already invited madrasa din po, yung mga
students nila coming from mga madrasas natin to witness this meaningful event para po maka-enjoy din po sila sa mga exhibits natin. Mashallah. Again, on behalf po of the Ministry of Science and Technology, BARM, gusto po naming magpasalamat sa Ministry of Human Settlements and Development, headed by Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara for inviting us. Sana po ay ma-invite nyo kami ulit. Inshallah. Sa inyong radio Definitely, program. inshallah, yes. Opo. Muli sa ating viewers, maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa Ministry of Science and Technology. Inshallah, with science and innovation po as our guide, we will build a brighter and more resilient Bangsamoro for generations to come. Inshallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Ma'am Bea, for brighter and more resilient future. Ayan ho, ng ating rehiyon. Yun po ang pinaka-goal o pinaka-vision ng Ministry of Science and Technology. Again, ang ating nakapiling sa ating MHS discussions, si Ma'am Bea Hana Kashmira Yumid Timbang, ang Senior Science Research Specialist ng Technology Transfer Section ng MOST. Inshallah, Ma'am, hoping to see you again sa ating mga upcoming na mga episodes, inshallah. And shout out po kay Sir Almansor Mukamad. Akala kasi nagulat ako. Di ba? Almansor Mukamad, ang ating Information Officer ng Ministry of Science and Technology, na nag-post din po sila ng tune-in para sa live natin Mashallah. ngayon. Thank you so Naka-highlight much, si sir. Ma'am Bea as our guest. Yes, alam niyo, napaka-sayang isipin na nagtutulungan yung mga BMOAs, Yes. no? Ng ating BARM government for the benefit of our clientele, Kabalay na Ria. At dahil dyan, binanggit mo yan, ikaw na ang susunod ang ibigay ng ating Magic 3 questions sa ating KKK. Nako, makinig kayo rito para manalo kayo. Kabalay na Ria? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At narito na po tayo sa segmentong KKK na of course iistorbohin ko para basahin ang ating Facebook live chat na nagsimula kay Ma'am Fatma Al-Zahra Macabero Sangkopan na nagsabing Assalamualaikum kabalays, watching from TRS. Mashallah. Na sinundan Ni Hamsari pala. Ang sabi, Assalamualaikum mga kabalay. Watching from Zamboanga City with Ilud and MHSD Tawi-Tawi. We also have And here. after him, isa pang H na si Fatma H. Ismael. Assalamualaikum, watching from Basilan. And the last one for this episode. Si Sir Anwar Rakim. Ang dating kabalay natin sa ICS. Yes, At mashallah. ang sabi, Assalamualaikum mga kabalay. Waalaikumsalam, makabalay. So, Ayan. with that, sa ating segmentong KKK, kung saan ang inyong kasagutan sa aming katanungan ukol sa mga kaalaman ng ating programa, ang posibleng magpapanalo sa inyo ng 100 peso load. Ipadala lamang ang tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. Muli, 0955-799-4778. There you go. And without further ado, ang ating unang tanong, kailan gaganapin ang Bangsamoro Science and Technology Week? Dalawang araw ba Dalawang yan? araw Okay. yan. Ikalawa? Second question, magbigay ng isang activity na gaganapin sa Bangsamoro Science and Technology Week. Isa lang? Napakaraming binanggit ni Ma'am Bea. Napakaraming nabanggit ni Ma'am Bea. Isa lang. Sige. And para Ikatlo? sa ating huling katanungan, pang ilang BSTW na ba itong magaganap na Bangsamoro Science and Technology Week? Nagbilang pa kami kanina. Naku naman, pag matematika ang pinag-uusapan, talaga namang Yes. wala. So, ang ating first question, ang sagot ay date. Ang second question, ang sagot ay activity. At ang third question, ang sagot ay numero. Muli, That's first right. question, kailan gaganapin ang Bangsamoro Science and Technology Week? Second question, magbigay ng isang activity na gaganapin sa Bangsamoro Science and Technology Week. And third question, pang ilang BSTW na ba saang gaganapin na BSTW? That's right. Okay, there you go. Thank you, Kabalay na Ria, sa ating Magic 3 questions sa ilalim ng ating KKK. At yan po ang last segment ng ating programang MHS Delivers. At syempre, kapag yan po nakumpleto na, ibig sabihin, kailangan na magpaalam ng ating pangkat sa ating episode ngayong araw na ito. Sa ngalan ng ating
nako, napakababait at napaka-supportive na leaders sa MHSD, ang ating Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara, ang ating Deputy Minister Aldin Asiri, at ang ating Bangsamoro Director General Esmail Ibrahim, at sa ngalan nina Ako po ang inyong lingkod, Bangsamoro Joyeria Bintemran Muhammad. At ako po inyong lingkod, Bangsamoro Jasmine Langgi, at ang ating mga kasabahan na sina Sir Dato Jose Daud, Hamsari Pala, Almansor S. Ugaw, at ang ating nasa technical side na sina Sir Rupert, Sir Robert, and Sir Jeffrey. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa aming episodyo. Yes, that's right. Kabalay na Jazz and kabalay na Ria. Thank you so much sa inyo na naging kabahagi ng ating episode ngayong araw na ito. At ito po ang inyong lingkod sa Lembay Abdullah na palagi pa rin nagpapaalala sa atin na isagawa ang ating bawat gawain ng may pagmamahal at kasiyahan. At syempre, gabay ang ating mga hashtag na hashtag trabaho ko, ibada ko, hashtag work with excellence and perfection, hashtag our home, our dream, and hashtag building community, building ummah. Wabillahi taufiq wal hidayah. With Allah comes all success and guidance. Kami ho'y nagpapaalam na at palagi pa rin bumabati sa inyo ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumainyo ang programang MHS Delivers mula sa inyong mga kabalay na tagapagbigay impormasyon ukol sa mga tulong at serbisyong teknikal, pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin B. Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Abdul Rauf A. Makakuwa. MHS Delivers. Ang mga pananaw at opinyon